Kami po ay nalulungkot sa nangyari sa'yo. No? Pero at the same time, mabuti po na hindi kayo natuluyan kasi napakalakas po ng impact. Yes, sir. No? Kung makita nyo nga po, basag ang motor at kayo ay tumilapon to your right side. Pakikwento nga po sa yung pagkakaalala. Ano yung actual point of view nyo na nangyari? Yung nangyari po yun. Diba? Sir, yung nga po, bali, nag-stop po ako doon ng bahagya sa intersection eh. Tapos yung jeep, sir, napansin ko siya, hindi siya umaabante. Ang napansin ko, sir, tinitigan ko po yung driver, parang nagbibilang po ng kita niya. Okay. Kaya nag-go na po ako. Tumingin po rin ako doon sa kaliwa ko. Hindi ko siya, sir, kita na ganong kabilis ang dating niya po. Okay. Yun po yung naging ano. Pati it's fair for you, patas lang na iyong isipin na titigil yung itim. Opo. Kasi parang nga, ganun po. blinking intersection na eh. Yellows na, all sides, no? That means default rules of the road na lang ang gagamitin. First to stop, first to go in intersections. Yes, sir. Nakita naman natin na hindi siya papreno, hindi siya, di ba? Tuloy-tuloy siya, no? Mabilis, sir. Sinubukan niyang unahan lahat doon sa Opo. intersection. Sa bilis ng kanyang pagtakbo, pag abante mo, tumama na lang bigla. Tumama, sir. Did you have, to your knowledge, no, and to your appreciation, yung nakita mong papunta na sa'yo, ano ang una mong naisip gawin, sir? Wala na, sir. Hindi ko po talaga siya napansin eh. Pero kita po ng back ride ko na talagang pasok na kami sa biglang ang dating niya. Ano po. Kamusta naman po yung kaback ride ninyo, sir? Bali, sir, nung time pong yun, nagkatama po siya ng pasarito sa balikat tsaka po sa tuhod. Tapos, nung pong time na yun, binayaran din po siya na nakabangga ng, hindi ko po alam kung 7 or 10,000 para At kayo naman po, sir, ano po ang mga injuries na inyong natamo? basag, sir, yung binti ko po. Nakabakal po ako ngayon. Sir. Complete fracture po ng saan pong bahagi ng inyong binti ang nabasag, sir? Kaliwa po, sir, yung pong baba. Kaliwa, baba. No, okay. So, yung shin bone mo nabasag. Ito po, makikita natin dito sa pictures na to, kung saan makikita natin na nilagyan na ng mga pin ang buto ni sir para ito ay ma-fix into place. No? He had to have complete surgery of his leg. No? Sinabi naman po ng mga doktor na makakalakad pa naman po kayo after rehab, sir? Ginawa naman po nila, attorney, pong gagawang paraan. Nakalakad po naman ako nakasaklay. Nung pong time na medyo 1 week na, okay naman po siya. Bandang nagtatagal po, attorney, sumasakit po. Tapos sabi nga po ng wife ko, nagbakasyon po siya. Ipa-check up ko nga raw po. Nagiging problema ko lang po, attorney. Hindi po nasagot yung kabila para Makipag-coordinate po sa mapag-coordinate. gastos. Kasi pagka po ako pumupunta ng Lasal, nagastos po ako ng 5,000 eh. Kasi nagre-rent car po ako eh. Hindi po ako pwede magmotor. Opo. Naka 8 times ako na... Hindi na rin po kayo nakakatrabaho. Hindi na po. Okay. Oo, 14 times po ako nakapunta ng Lasal na puro renta-car. Hanggang sa naubos na po talaga yung... Wala na po talaga. Mangyari talagang pagkukunan, nagkautang-utang na nga po. Nung last Saturday po, bumalik po ako sa doktor. Nagulat po sila na nakasaklay pa ako. Sabi nila, kala namin kaya hindi ka na bumabalik, kayo nakakalakad na. Okay. Pero naging problema po, hiningan po ako ng x-ray. Pina-x-ray ko po, nakita po, yung fracture po niya, hindi po nagdudugtong yung buto. Okay. So, Ang nagka-problema na sa ang healing advice po no? sa akin, kailangan po ng operasyon kasi nga po kumakalat na po yung infection sa loob. Ang nagiging problema ko po, attorney, wala na po akong pampaopera na. Okay. Kasi Baka papalitan po siya ng bakal yung pong bakal ilalabas, yung pong bilog. kami ay gagawa ng paraan para matulungan kayo dyan sa inyong operasyon. Kasi the longer na hindi po natin siya papa-opera, mas delikado po. Opo. No? At iniiwasan natin dito is yung complete amputation ng inyong paa. Opo. Diba? That means gusto natin isalba. Yun nga po. Nakadikit pa rin ang Opo, inyong... sabi po kasi attorney ng Binte. doktor, pag hindi po raw pinaopera, baka po raw lumala, ay pumunta po raw sa yung infection sa buto, yun po mas Yun malala. po, usually kapag nagka-infection po sa buto, ang nangyayari po dyan, pipiliin na lang ng doktor na alisin Opo. po ang ating mga binti. At ayaw naman nating umabot po doon. Doon ba po sa police station, sir? Baka pwedeng maikwento nyo sa amin. Sino po ang kaharap ninyo doon? Yung driver ba po? Nung pong time na yun po, nasa ospital na po ako niyan, bale, nandun po lang yung kapatid ko, si Raymark Mendoza. Opo. Tapos naging kasunduan nga po nila ni Ma'am Napoles. Isa-shoulder po lahat nila yung Medical damage. expenses. May kasulatan po na, Ito po yan. opo, Ito permado po po ang na. hawak ko ngayon. No? Opo. Meron po ako dito, isang kasulatan din yung dalawa, kung saan sinasabi niya na ang kaharap niya ay ang inyong kapatid na si Harold Mendoza na ang napagkasunduan po namin ay sasagutin ko po ang medical expenses
yung mga araw na wala din siyang pasok sa trabaho. Opo. Kung hindi maisakakatuparan ang kasunduan na ito, ay itutuloy ang kaso. Okay. As of now, hindi na po naituloy. Hindi na po. Doon po naman attorney nung dinala po nila ako po nung time sa ospital. Tapos nakausap ko pa po yung, hindi ko po alam kung si Dina Napoles nga po yun o yung asawa ni Noe po yun. Basta po may kausap ako na tinanong pa po niya ako, Toy, magkanong daily mong kinikita sa Joyride? Kasi bala kong bayaran na lang yan na araw-araw na hindi ka makakatrabaho. Di ako po, happy naman po ako na nakikipag-cooperate. Sabi ko po, kami po talaga ito, nakita po kami ng 1.7 a day sa ano po. Okay, no. Sir, unang-una, no. Ang isa kong gustong gawin na pwede na nating gawin naman na ngayon is yung pagsuspende ng lisensya at pagkansela ng rehistro ng kanilang kotse. Di ba? Kasi ito ay isang roadside accident. Ito ay pwedeng maibilang bilang reckless imprudence resulting into physical injuries, which is a criminal case. O pwede niyong isampa dito kay Miss Dina Napoles at kay Sir Espinosa. Kailangan natin ipakita sa korte na sila ay naging pabaya sa pagsunod sa mga batas trapiko natin. Ang ating katwiran sa pagsabi natin sa korte na sila ay pabaya ay hindi sila sumunod sa nararapat na rules ng isang intersection kung saan ikaw ay dapat tumigil bago ikaw ay mag-proceed. No? Kayo po, ginawa niyo yun. Di ba? At siya ay hindi. Even though sasabihin naman nila na kayo rin ay hindi nag-full stop doon sa intersection, meron po tayong tinatawag na doctrine of last clear chance. They had the last clear chance to apply their brakes bago kanila tamaan. So, sila po talaga ang pabaya dito. Diba? According to the law. Dahil nga po, hindi nila natupad ang kasunduan na to, entitled po tayo magkaso laban sa kanila. Kami po ay may katanungan lang. Alam niyo ba po ang location ni Mr. Noe Espinosa at ni Miss Dina Napoles? Yung sakay po at rehistradong nagmamay-ari po ng kotse, no, na nakabangga po dito kay Sir Harold Mendoza. Sir, based doon sa record po na binigay sa amin, kasi ano naman po ito sa ating, naka-encode naman po ito sa ating sistema, sa system. Opo. May binigay naman pong address dito, sir. Hernandez good. Street. Opo. Okay. At sa inyong pagkakaalam, itong address na nila ay aktibo pa. Kumbaga, dito po talaga sila nakatira, no? Siguro, sir, kasi hinanap na, meron naman po siguro itong kaukulang dokumento ng upon investigation ng ating investigator. Okay. Ang nagsabi pa po ng address na yan ay si Mr. Espinosa at si Miss Napoles mismo? Opo. I think so po. Opo. Okay, very good. Sige sir, kasi kailangan namin makipag-coordinate sa inyo, no, na hanapin sila upang mapadalahan namin ng mga nararapat na proseso sa korte, no? Opo. So far naman sir, nakita ko itong incident report ninyo at kumpleto naman siya. At kami ay sumasaludo sa paggawa nyo ng incident report, no? Kasi napakalinaw dito na nailista yung kanilang liability. At ang kakulangan na lang natin is mag-file, no, ng kaso dahil hindi nga nakatupad ito. Hindi sila nakatupad dito sa kasulatan. Anyway. Opo. Maraming salamat Sir Jude Kamitan, ang Chief ng Investigation and Detective Management Section. Sir, kung ano man po may tulong namin, sir, 100% naman po tayong tutulong para mabigyan natin din ang katarungan yung nangyari dyan sa biktima. Okay. Maraming salamat po sir kasi magiging kayo po ay instrumental dito, no? Kasi kayo po ay testigo dito sa incident report natin. Okay? Okay po. Maraming salamat sir. Maraming salamat. Thank you din, sir, Jude po. Kamitan. God bless po. Okay. Opo. Sige. Medyo emotional naman si sir, no? Pakibigyan na lang ng tubig siguro si sir. I mean, very traumatizing po talaga yun nangyari, no? Ako, na-involve na rin ako sa isang malalang road accident. Talagang tuliro ka for quite a few days. Lalo na siguro kung hirap na hirap ka sa pagpapagamot po, sa masakit talaga yan, no? Let's give Mr. Mendoza some time. Kung nanonood sila, sir, anong gusto niyo sabihin dito kay Noe Espinosa at kay Ma'am Dina Napoles? Kahit po na may tao lang, sila po naman, kahit ganun okay, pinapatawad ko po naman sila. Yung po lang yung obligasyon nila, wag po naman nila kalimutan sa akin, po. Natural lang naman, sir, na magsama. Attorney, wala na po akong magiging hanap buhay ngayon, po. Magiging pabigat na po ako sa pamilya ko. Huwag nyo naman isipin yun, sir, di ba? Yung mga panahon na binuhat mo yung pamilya ninyo,
I'm sure na appreciate nila yon. Tutulong kami, sir, no, sa pagpapagamot ninyo. Gagawin namin lahat para hindi na kayo gagastos dito sa pagpapagamot. Pati sir, I would encourage you, sir, na ituloy natin ang pag-file ng kaso laban po kay Noy Espinosa at kay Dina Napoles para ma-establish natin ang kanilang guilt beyond reasonable doubt sa krimen ng reckless imprudence resulting into physical injuries. No? Kasi po, attorney, nung nakausap ko po kasi yan, nung unang araw po at pangalawa, pumupunta po naman sila sa ospital. Opo. Nagdadala pa nga po ng break pa sa anak ko eh. Opo. Nakapagbigay po sila talaga sa amin ng 56 or 58,000 po in total. Opo. Tapos nung second operation ko na po, kasi po ito po nangyari po sa binti ko, 3 operasyon po ito, hindi po kinain ng isa't sobrang laki nga po na sugat. Opo, sir. Natural po. Tapos ang nangyari po, nung third day na pong 100,000 na po yung hinihingi sa amin ng doktor na down. Ang operasyon ko po, attorney, umaga, hapon na po na-delay na po na-delay. Hapon po dumating yung pong sinadina. Magbaback out na lang daw po sila at magkakaso pa puro sa akin. Ako pa po ang Sa kakaso. inyo? Opo. Yun po sinabi nila. Sa harapan po ng kapatid ko. Ganon. Sabi ko po, ano pong kakaso niyo sa akin? Ako po ang nabangga. Tapos yung pong kapatid niya, bumulang kay Dina, sabi, ate, labas ka muna kasi kakausapin ka rin ng attorney. Yung pong kapatid ko, nagsabi po na, ba't hindi niyo papasokin kung may dala kayong attorney para makikita niyo yung kalagayan ko na nakahiga po ako na ano. Pero wala po naman attorney pumasok. Kung may abogado man sila o Opo. balak ka nilang kasuhan, sabihin na lang natin na fine, karapatan nila yon kung tingin nila sila Opo. yung nasa mali. Pero base sa video kasi na nakita ko, mahirapan din sila, sir. Kung kayo pa ang kakasuhan nila, gagastos pa sila sa abogado, ba't hindi nilang gastusin yun sa Yun na nga inyo? po. Sabi nga po ng mga kapatid ko, attorney, kung sila nakapag-coordinate na pagtulungan na, sabihin na po natin, halimbawa po yung tao ay walang kakayahan na magbigay ng ganong kalaking amount, pero yung pong nandun lang siya, yung bigay-bigay kahit magkano o yung mag-alaga sa akin, tanggap po ng mga kapatid ko kasi nga po may PhilHealth po naman ako. Opo. Nakakuha naman po kami sa GL. Siguro po, binayaran po lang nila, baka po may mga, siguro po, gumastos sila ng mga 300, pero ngayon po, ang laki po ng laki po na naging bill ko sa hospital eh. Nasa 700 po, may get. Okay po, sir. Kami po ang gagawa ng paraan para masagot po yung bill po na 700,000 po na yan, no? At sabi ko nga, deserve nyo naman, sir, matulungan talaga dahil aksidente po talaga to, no? Kayo po ay pumara, kayo po ay marahang tatawid. Pero sila po ang hindi tumigil eh. Napakabilis po nilang pumasok na intersection. Saka po nung sa investigasyon po, sabi po ang katwiran po nila sa pulis, hindi po rin nila alam na intersection. Hindi nila alam na Saka po intersection. hinahabol daw po nila yung magre-red na yung di ba, stoplight. Yes. Opo. dilaw na Di lang po ba, yun dilaw na po, sunod nagbiblink? po sa dilaw, i-red na po. Yun po yung hinahabol nila. Yun po yung defensive ng driver. Pero na, base sa video, sir, wala nang stoplight eh. nagbiblink po, nagka-caution light po na ano po. Caution yellow na, di Opo, ba? opo. So, ibig sabihin Yung po ang hindi depensa na, nila sa investigasyon po. subukan nila, di ba? Kung ako sa kanila, tignan mo, kung hindi nila nakita na flashing yellow na yon, babaya talaga sila magmaneho. Kasi Kaya kailangan nga po. talaga aware ka sa street signs, ano nangyayari sa paligid mo. Pangalawa, hindi pa nila alam na intersection yon. Ibig sabihin, hindi sila attentive. Hindi po daw sila taga ron eh. So, yun po ang sabi nila sa ano eh. Ay, nako eh. Galing po sila attorney na Sky Ranch, yung pong Oo. pababa po sila Oo. ng yung ano yun. Oo nga, familiar na ako sa intersection. Oo. Sa Meshekis po. Tama, no. Kahit hindi sila taga doon, that does not excuse you. No, kailangan niya mas marahan ka magmaneho pag hindi ka taga doon. Kaya nga po. Ang tagal na flashing yellow. So, Mabilis din. tapos ang bilis ng pasok nila. So, mga oras na yun, attorney, meron din pong sakay si Sir Muhammad Yes. Old po eh. Anong Pasahero po Ayun po siya. yung anong oras to? Sorry po. 1 a.m. po. 1 a.m., no? Opo. Bakit ganyan kakabilis magmaneho ng alauna ng umaga? Di ba? For me, yung mga sinabi nila before the police station, doon sa statement na unang hindi ko alam ang intersection, pangalawa hinahabol ko yung Hindi ko po rin nakita yung driver kung siya po hindi po natin masasabi kung siya may may under influence of liquor, parang gano'n. Titignan po natin lahat ng angulo, sir. No? Pero what is sure dito is tayo ang mag-file ng kaso laban sa kanila. Diba? Sigurado po, attorney, kung yung pong helmet ko hindi matibay, patay na po ako. Kasi po, yung Opo. pong helmet ko po, wasak po yung pinakaharap. Yung face guard po, nasira na. Wasak na wasak po yun.
Siguro ang tansya ko kasi ang takbo nila 60. Siguro nung tumama sa'yo 60 na, pero tumatakbo sila 80 siguro, no? Siguro po. May tunog ng preno, tumama sa'yo. Pero so yung siguro ganong kabilis nasa- po, hindi nakakayanin Hindi po na yung ano talaga. po. Kasi po ako, nagdadrive din po ng 4 wheels, alam ko po din yung mga ganyan. Opo. Ano po. Hindi na kaya ng preno kapag ganong kabilis, no? Tapos bigla kang prenuhan ng ganyan. Tatama rin talaga ng malakas. Anyway, sir, ayaw nilang sumagot. Kami ang sasagot po ng medical expenses ninyo. Kailangan lang po namin ng kooperasyon nyo pag tayo po ay mag-file ng ating kaso. Opo. No? Laban sa kanila dito sa Cavite. Hindi sila taga dyan. Kayo ba, sir? Taga Cavite kayo? Dulo na po kami ng Cavite, sir. Dulo na. Boundary po kami na Nasugbo. Okay. Nahirapan nga sir ako pumunta rito kasi hindi ko na po sinama yung anak ko kasi gipit po ako sa pamasahe. Magdodoble gastos pa. Ipapahatid ka na lang namin, sir. Pati yung pamasahe mo, kami na rin po sasagot. Gumapang na ako sir sa bus. At napacheck naman natin, attorney, yung kanyang hospital at ang opisina naman po ni Senator Raffy Yes. ay handa pong tumulong doon sa kanyang mga medical expenses. Sir, pagdating ng Lunes, pinapangako ko sa'yo na gagawa na namin to kasi Salamat sarado lang ang gobyerno, Yes ang opisina ng gobyerno ngayon na aming kausap, no, pagdating sa medical billing. Pero pag tama po ng Lunes, sir, nangangako kami. Gabi-gabi ko sila sir napapanaginipan. Yun na nga. Tsaka yung sakit. Sakit. Sir, kakausapin kayo ng aming reporter para sa susunod nating hakbang, no. Pero kami na po, sir, ang sasagot ng inyong medical expenses para maisalba po natin ang inyong binte, no. At isa pa, sir, bago kayo umalis, no, huwag niyong iisipin na pabigat kayo sa pamilya niyo, sir. Hindi po totoo yun. 'Di ba? May nangyari lang pong aksidente, tutulungan po namin kayo makabalik. Gusto ko sir makakabalik sa normal. Kasi ako po ako naman ni Sir Rima, mabuting tao rin. Ako po yung naglilingkod sa simbahan namin. Opo. Yung po yung nawala sa akin, tsaka yung dating buhay na ano. May ano trabaho naghihintay. As much as possible, sir, babalik po natin, no. Babalik po natin yung kaya nating gawin para sa inyo, no. Salamat Sabit sir, mo, sir. hindi po ako nagkamali ng punta. Kagabi po sir, umalis ako sa amin alas 5. Pinipigilan po ako ng mga kapatid ko na huwag ka na kuya pumunta kasi hindi mo kaya. Tumakas na lang po ako sa bahay na ano. Kasi pinipigilan nga po ako na anak ko, asawa ko. Wala pong may pabor na pumunta ako rito. Pero ramdam ko po pag pumunta ako may mangyayari eh. May mangyayari. Pinapangako namin na meron, sir. At ihatid ka na lang po namin, no, sa Sir, malayo po yung sa amin eh. Okay lang, sir. Yes po. Okay lang. No? Hindi kayo dapat mag-isang nagbabiyahe, sir. No? Baka may mangyari pa po kasi sa binti ninyo. Sana para kay Noy Espinosa at kay Dina Napoles, sana mapanood nyo to. Di ba? Kasuhan nyo. Sige, kasuhan nyo si sir kung ako sa inyo. Kasi, ano naman kayo eh, di ba? Kung yan ang, if you want to avail of all your legal rights, we have no objection to Opo that. naman sir, hindi naman nagsasabi na masama sa kapwa. Yun po talagang lumabas sa kanilang ano eh. Opo, sir. At kaya nga, sabi ko nga sa kanila, para sila mismo makaalam na nasa maling posisyon sila, I encourage them, file a case against Sir Harold Mendoza. Let's see what you can do. Di ba? Kasi, it's your right. It's your right to bring a case to court. But I think it's his right also to follow up on your obligation dito sa kasulatan na to. Diba? I mean, simple lang naman eh. Sinulat nyo on white paper. Let me read it. Ako po, si Dina A. Napoles, na mayroon po kaming kasunduan ni Raymark Mendoza, na kapatid ni Harold Mendoza. Na ang napagkasunduan po namin ay sasagutin ko po ang medical expense at yung mga araw na wala din po siyang pasok sa trabaho. Kapag hindi maisakatuparan ang kasunduang ito, ay itutuloy ang kaso. Signed by Raymark Mendoza and Napoles Dina A. Notarized. Notarized pa ni Attorney Lyra Bautista, no? So, I don't know what excuse you may have not to follow up on these obligations, but now magkakasuhan na lang tayo. Kami na ang tutulong kay sir sa medical expenses. Kasalanan mo, kami ang sasagot. Sipin mo yun. Sarap ng buhay, di ba? Si sir gumapang all the way papunta dito. Yes po. Sila, wala. Sumagot ng phone, ayaw. But again, that's their right. But it shows their character. Yes po. Sir, kakausapin po kayo ng mga reporters namin sa kabila. Agaran po namin ipoprocess ang inyong medical assistance, no? Para wala na po kayong babayaran
Thank you po, attorney. At i-extend ko yan, sir, all the way hanggang rehab. Naniniwala akong kaya nyong maglakad at tumayo muli. Salamat po.